Ito na nga mga kababayan na sunod nating pag-uusapan, makakauwi pa ba talaga si Digong sa Pilipinas? Makakauwi pa ba talaga? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. So, ito po, ipapanood ko sa inyo para malaman nyo rin kung makauwi pa ba talaga si Digong. Ito, pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ito po yung mula sa Bilyonaryo News. Ito po ha. Wait lang mga kababayan kasi... ang pag-asang mapapauwi pa si FPRRD. Git nila... Ito ha, mga kababayan. Lakihan ko lang. Sa Bilyonaryo News pa po ito galing. Pakinggan ninyo kung may pag-asa pa bang makauwi at kaya ba siyang ipauwi ni Robin, ni Bongo, ni Alan Cayetano at ni Bato. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Pinabla ng ilang kongresista ang pag-asang mapapauwi pa si FPRRD. Git nila na sa ICC na ang bola. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Nasa ICC na ang bola. Wala na raw sa kamay ng gobyerno ang kapalaran ni FPRRD dahil ang ICC na ang magpapasya rito. Ito ang komento ng ilang kongresista sa plano ng Duterte-aligned senators na magsampa ng resolution calling for the former president's immediate repatriation. Para kay ML Party List Representative Laila de Lima, political posturing na lang ito. Wala na ho sa kapangyarihan ng gobyerno natin na pabalikin siya. Kasi yung isang international tribunal, which is the ICC... Actually mga kababayan, maniwala kayo dito kay Laila de Lima. Kasi bakit? Si Laila de Lima ay isa din sa miyembro dyan dati sa ICC. Not only Harry Roque, but Laila de Lima is also a member. No? Actually, para siyang si Maria Cristina Conte at saka si Attorney De Leon. No? So, mismo si De Lima, lawyer yan. Huwag po kayo maniwala kay Harry Roque. Bakit? Walang saysay pagiging lawyer si Roque. Sa simple lang, mga kababayan, si Harry Roque po ay sinungaling. Ito po. Competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity. At nakuha na nga siya. Kasi naaresto nga siya. Legally, validly. Ay, nandun na sa kanila. Dagdag pa niya, hindi na pakikinggan ng ICC ang anumang sasabihin ng domestic authorities tungkol kay FPRRD dahil may sarili itong batas. They can take note of those, but they cannot grant. Hindi nila pwedeng pagbigyan yung mga ganyang mga usapin na pabalikin nyo na. May proseso. It won't fly, in my opinion. Ganyan din ang posisyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. They are free, obviously, to do a Senate resolution, but you have to be very frank. It is not within the power of the Philippine government to send the former president back home. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, sinabing baka assurance na lang ito para panatilihing buhay ang pantasya ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Diba nakita ninyo? Yung mga pangarap daw ninyo, yung mga wish, no? Na makauwi ang dating Pangulo, assurance na lang. Kumbaga, yung pampalubag loob na lang. Sabi ni, sino to? Si Congressman, no? Pampalubag loob na lang mga kababayan. Panaginip nyo na lang. Assurance na lang. Kumbaga yung, alam nyo yung halimbawa, nagbigay ka, halimbawa si Digong, isang charity politician, isang charity politician si Digong. Nagbibigay ka dyan ng pera para pang charity ni Digong, para ma-recognize ka, bigyan ka na lang siguro certificate. Thank you so much. I-shout out ka na lang. Parang ganun ba? Sa mga nangangarap po, mga kababayan, na makauwi si Digong, assurance na lang daw sa mga nangarap na mga supporter, na mga bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, mga pangit at mahihirap na supporter ni Digong. Sabi nga dito, mga lawyer na po ito nagsasalita, mga kababayan. Pakonsuelo na lang, Ma'am Catherine Digia. Pakinsuelo na lang na makauwi man si Digong, makauwi naman talaga. Kasi bakit? Kapag namatay yan sa loob ng ICC, hindi naman po pwedeng pati ba naman namatay, pahihirapan pa rin nila. Siyempre, surrender nila. Uwi nyo na yan, patay na Alam, mapabulukin nyo yan dyan. Diba? Makauwi naman talaga pag namatay. Pero hanggat buhay siya, may kasalanan siya, manatili siya dun.
Pag namatay si Digong, siyempre tatawagan yung pamilya. Calling for the family of Rodrigo Roa Duterte. He is dead. So alam nga naman hindi nyo kukunin doon. Alam nga naman ang gagawin ng ICC yan, gamusin nila. Alam nga naman asinan nila yan. Ibabad nila sa putik para pagbukas mo, magiging itlog na alat na. Diba? Ganun. Pag namatay, makakauwi. Kaya sabi nga ni Senator Laila de Lima, mga kababayan, na pinapanatili lang ni Kaufman yung pagiging professional niya na pangako sa'yo. Ano daw? Nangako na nga, gusto nyo pang tuparin. Ma'am Kim, ayun, maraming salamat yung 3,000 won super sticker. Mega love shout out po. So, sabi nga ni Senator Laila de Lima or ngayon Congresswoman de Lima, syempre, nagtrabaho lang si Kaufman. Pinakita niya ang pagiging professional lawyer niya. At para ipakita niya sa mga supporter ni Digong at sa kanyang kliyente na tumatakbo ang kanyang pagiging lawyer. Pero, sa katotohanan doon, alam ni Kaufman na hindi na makakauwi si Digong. Bakit? Ito mga DDS kahit hindi nyo natanungin si Kaufman, kahit hindi nyo natanungin si Laila de Lima, sa akin na lang kayo makinig. Yung matanda sa Isabela, nagnakaw ng mangga na kulong, naalala ninyo? Yung matandang lalaki sa Isabela, nagnakaw ng mangga na kulong. Mangga lang yun Mangga lang yun na kulong. How much more pa ang pumatay ka ng libo-libong tao? Tandaan ninyo. Tandaan ninyo, mga kababayan. Mga DDS na bobo. Alam ko bobo kayo, pero imposibleng hindi nyo pa rin ito maintindihan. Kapag may pananim ang kapitbahay nyo, yung mga pananim ay tinatabas mo. Ito example ko lang Napakasimple nito. Ma'am Almera Escoval, maraming salamat po ma'am sa yung Hong Kong super sticker. Thank you so much. Pangasinan yon. So ngayon mga kababayan, exampulan ko kayo. Halimbawa ako, meron akong pananim na talong, okra, sitaw, bataw, patani, lahat ng nasa bahay kubo. Pananim ko sa aking lupain. Ngayon, ang ginawa mo, pinakawalan mo ang alaga mong baka at kalabaw, kinain lahat ng pananim ko. Ano ang magiging kaso doon? Kriminal po ang kaso nun. Pananim lang yun, kinain ang kalabaw mo. Hindi naman ikaw ang kumain, kundi ang kalabaw mo. Pero criminal case po yun. Criminal case po yun. Kahit yung pananim ko, na sitaw, bataw, patani, kundol, patula, itlog ni Digong pula, kapag hinaplas-haplas mo yan, tinatabas mo yan, hinahampas-hampas mo ng itak, sinira mo yung property ko, yung pananim ko, criminal case na yan. How much more pa yung pumatay ka ng libo-libo? Diba? Hindi nyo pa ba rin yan? Hindi nyo pa ba yan na gets, mga DDS? Pananim nga lang, criminal case na Pagsunog nga lang ng kubo, kahit napakaliit na kubo, arson, kriminal na yan. Arson. Diba? Yun pa kayang pumatay ka ng libo-libo, tapos mangarap kay ngayon, na makalaya pa in your dreams. Tulog-tulog din pag may time. Diba? Magnakaw ng piso sa 1 bilyon pareho lang. Kaso nung mga tanga talaga itong mga didishit. Sir Ben, totoo yan. Imposibleng hindi nyo magets yan. Try nyo. Yung mga DDS sa probinsya. Pag may nakita kayo dyan, palayan ng kapitbahay ninyo, patakbuhan nyo ng kalabaw. Sirain ninyo yung palayan o taniman nila. Tignan natin kung anong kaso ninyo. Kriminal. Yun pa nga lang, palayan lang, kriminal ka na. Ano pa yung pumatay ka ng libo-libo? Di ba? Tapos sasabihin ninyo, makalaya pa si Digong, makauwi pa si Digong. Makauwi yan, pero patay na. Mag-search kasi kayo. Mag-search. Kung ang bansa natin, ganyan ang batas, how much more pa ang batas sa ICC? Tandaan ninyo, magkaiba ang batas nila at magkaiba ang batas natin. Mas matindi ang batas sa kanila. Kung dito sa atin, kapag politician ka at dati kang may power, presidente ka,
pwede yung ginawa ni Alan Peter Cayetano na house arrest. Yung habang nakakulong ka pero nasa bahay. Dito lang sa Pilipinas yan. Pero sa ICC, walang ganyan. Wala kayong tiwala sa kulungan ng ICC. Kung sa bahay ka, si Digong nakahiga, nakakulambo. Kung sa ICC, naka-aircon siya. Di ba? Baka sampalin kayo ng ICC ng malaking aircon doon. Oh. Buti pa nga siguro sa ICC may computer. Sa bahay ni Digong, TV lang. Tapos yung channel is MNI. Di ba? Doon sa ICC may HBO, may CNN. Yeah? May HBO, may CNN, may Netflix. Yeah? Diyos mio Marimar, may Pornhub pa nga eh. Continue. Mga real talk, ika nga, hindi naman mangyayari yon yung kagyat na maibalik si Pangulong Duterte dahil nga seryoso ang mga kasong nakasampa sa kanya, yung crimes against humanity, particularly murder, kaugnay sa Peking drug war, malakas ang ebidensya. Pirmado ni na Senators Bongo at Bato de la Rosa ang resolusyon na naglalayong pauwiin agad si FPRRD sa bansa. Pero hindi pa ito naihahain ni Senator Robin Padilla. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Diba? Narinig nyo mga kababayan? Mismo mga mambabatas na yan. Maniwala kayo doon sa mga si congressman, mga lawyer yun. Saan kayo maniniwala? Sa mga vlogger ni Digong? Diyos mio Marimar. Lahat yan puro fake news. Pag nagbablog, puro kwento, walang ebidensya. Buti pa nga tayo dito, pag nagko-content, may pinaparinig, may pinapakita, may listahan pa, oh. Yeah? Yung mga vlogger dyan, DDS, utang ina, nanlalaki lang yung mata. Yeah? Daldal ng daldal, natutuyo na yung lalamunan. Walang source. Kaya nga sila nakakasuhan eh. Kigan nyo si Sas Rugandos, o Rugando Sasut. Sabi niya, tumatanggap daw ng milyon-milyon mula sa Amerika si G. Tariela. E di ngayon, nakasuhan siya. Tignan nyo ginagawa nila ni kay Risa Hontiveros. Kinasuhan sila. Bakit? Puro fake news eh. Ganyan lang. Diyos mio Marimar. Kasi puro fake news. Pag nag-vlog kasi kayo, nag-content kayo, magbibis kayo sa balita. May binabasa kayo, may pinaparinig kayo, may binabasihan kayo dito, ito yung sabi ng news na to. So, in case man na magkamali yung news, at least siya ang nauna, nagre-react ka lang. Yeah? Hindi ikaw ang sources, nagsusource ka lang doon. Hindi ha? Ay, Diyos mio Marimar. Sunod, mga kababayan, eto pa. Interim release ni Digong. Nako po, mga kababayan. Ano na ba ito, mga kababayan? Kakasabi lang nung mga kongresista na wala na daw pag-asang makauwi si Digong kasi nahawak na ng ICC at ICC na ang bahala kay Digong kung pauwiin ba nila o hindi. So ngayon, eto na, interim release. Sinusulong o itinutulak ng mga supporter ni Digong sa pangunguna ni Harry Roque doon sa Europe. DDS Europe daw. Eto na, mga kababayan. DDS Europe. Putang ina. Ang dami nga nila, 50 eh. Ang dami nila, 50 sila piraso. Eto, mga kababayan. Alam nyo, minsan natatawa akong mag-isip eh. Eto, mga kababayan. Pakinggan nyo, Billionario News. Eto ha. Eto, mga kababayan sa Billionario News. Ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Paris. Naging emosyonal pa si dating presidential spokesperson Harry Roque sa umano'y lagay ng kalusugan ng dating Pangulo. May Agenda Weekend Report ang ating Europe correspondent na si Dick Villanueva.